Ang kataas-taasang pinuno ng Iran na si Mojtaba Khamenei ay nagdeklara ng banal na digmaan at ang mga radikal sa Iran ay nananawagan ng digmaan hanggang tagumpay. Handa ang Iran na magpatuloy sa mas matinding eskalasyon dahil kamakailan lamang ay naglabas ng pahayag ang kataas-taasang pinuno na si Mojtaba Khamenei kung saan inakusahan niya si Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos sa paglabag sa mga kasunduan. Nanghako siya ng matinding tugon gamit ang puwersa ng Iran, binanggit ang mga Houthi ng Yemen bilang proxy at tinawag muli ang Estados Unidos na dakilang satanas. Ito ay isang lumang slogan ng Rebolusyong Iranian. Ang dakilang satanas ay tradisyonal na tawag ng Iran sa Amerika mula pa noong 1970 at 70. Pero ito ang mahalaga dito. Si Mojtaba mismo, hindi niya kailanman ginamit ang ekspresyong dakilang satanas mula nang siya ay naging ayatollah. Ipinahayag niya ito sa unang pagkakataon at ayon sa mga eksperto sa reyon, ito ay isang senyales. Bumabalik na muli ang Iran sa wika ng ganap na banal na digmaan laban sa Amerika. Pero sa likod ng balitang ito ay may mas kakaiba at nakakabahalang kwento. Sa totoo lang, yung sinasabing nagdeklara ng banal na digmaan 5 buwan nang hindi nakikita. Sa Iran, lumalakas ang tanong, buhay pa ba siya? Nasaan siya? At kung buhay pa siya, siya ba talagang nagdedesisyon o ibang mga tao na ang nagpapasya para sa kanya? Sa episode na ito, tatalakayin ko ang dalawang tanong. Una, hanggang saan kayang mag-escalate ng Iran sa totoong buhay? Bluff lang ba ito o seryoso siyang lumaban hanggang dulo sa tinatawag nilang banal na digmaan? At pangalawa, ang tanong, sino ang tunay na gumagawa ng desisyon sa Iran kung ang pinakamataas na leader ay parang multo? At dito lumitaw ang mga napaka-interesanteng detalye. Ako si Alexei Pichi. Bago natin talakayin ng paksang ito, mag-subscribe muna kayo sa channel. Malapit na tayo umabot ng 300,000 subscribers. Kaya't lubos akong magpapasalamat kung ikaw mismo ay mag-subscribe. Sige, isa-isay natin. Kamakailan, naglabas na mapandigmang pahayag si Mahmoud Mojtaba Khamenei, pinakamataas na pinuno ng Iran, na inakusahan si Pangulong Trump ng paglabag sa kasunduan ng Amerika at Iran. At nangakong magkakaroon ng matinding tugon mula sa Iran at sa mga pwersang proxy nito kung sakaling magpatuloy pa ang paglala ng labanan. Ang pahayag ni Khamenei ay ginawa kasabay ng muling pagsiklab ng labanan sa pagitan ng Amerika at Iran na tumatagal na ng 9 na araw ng sunod-sunod. Pinalalakas ng magkabilang panig ang kanilang mga pag-atake at pinalalawak ang saklaw ng kanilang mga target. Bukod pa rito, inihayag ng leader ng Iran na ititigil ng Iran ang kanilang mga obligasyon sa kasunduan noong Hunyo sa pagitan ng Iran at Amerika, ang parehong tigil putukan na pansamantalang nagpahinto sa digmaang ito. Sa isang nakasulat na pahayag, sinabi ni Mahmoud Mojtaba Khamenei, walang halaga at hindi mapagkakatiwalaan ang pirma ni Donald Trump sa kasunduang tigil putukan. Tulad ng nabanggit ko, unang beses tinawag ni Mahmoud Mojtaba Khamenei ang Amerika na dakilang satanas mula nang siya'y namuno. Mahalaga ito. Ang totoo niyan, ang pagbabalik sa salitang ito sa pariralang dakilang satanas ay isang senyales ng pagbabalik sa klasikong revolusyonaryong wika ng Iran matapos mabuwag ang kasunduan sa administrasyon ni Trump. Sa madaling salita, ang maikling panahon kung kailan sinubukan ng Iran na makipagkasundo sa Amerika gamit ang wika ng diplomasya ay tila natapos na. At ngayon, muling lumitaw ang wikang ito ng pagkapot hanggang sa tuluyang tagumpay. Kasabay nito, pansinin ang maingat na pagkakabuo ng pahayag. Nangako si Mahmoud Mojtaba Khamenei ng matinding tugon mula sa Iran at mga puwersang proxy nito kung lalala pa ang labanan. Ibig sabihin, hindi ito utos na agad umatake. Sa halip, ito ay banta na may kondisyon. Kapag pinalala ninyo ang sitwasyon, makakatanggap kayo ng matinding tugon mula sa Iran at mga puwersang proxy nito. Mahalagang detalye ito na babalikan ko pag-usapan kung gaano kahanda ang Iran lumaban hanggang dulo. Ngunit may problema rito. Hindi pa lumalabas sa publiko si Mahmoud Mojtaba Khamenei mula noong Pebrero 28 mula sa pag-atake na pumatay sa kanyang ama at ayon sa ilang ulat ay nasugatan din siya. Halos 5 buwan na siyang hindi nakikita ng kahit sino. Hindi siya nagbigay ng talumpati sa bansa ng live, hindi siya lumabas kahit saan, hindi siya nakita sa kamera at wala ring naitalang kahit anong audio ng kanyang boses. At lahat ng kanyang mga pahayag ay mga nakasulat na mensahe na inilalabas sa ngalan niya ng kanyang opisina. Pag-isipan ninyo, sa gitna ng mga usap-usapan tungkol sa kudeta sa pamunuan ng Iran, tinawag ng pinakamataas na leader ng Iran ang Amerika na dakilang satanas at nagbanta ng banal na digmaan.
Ngunit halos 6 na buwan nang walang nakakakita sa mismong pinakamataas na lider na buhay. Kahit sa grandeng libing ng sarili niyang ama, si Ali Khamenei, na tumagal ng 1 linggo noong Hulyo, hindi siya nagpakita. Sa ganitong sitwasyon, lumabas ang bagong detalye ng mga tsismis na malamang narinig mo na. Sinasabing ang kataas-taasang pinuno ng Iran ay dinala palabas ng Iran. Lumabas ang balitang ito kinabukasan matapos ang isang nakasulat na pahayag sa ngalan ni Majtaba na ipinadala sa tinatawag na malaking satanas, ibig sabihin ay Amerika. Ganito ang luhika ng tsismis. Kung ang leader ay nagpapadala ng matitinding sulat, ito ang mga pahayag na yon. Pero wala siya sa bansa at hindi rin siya maipapakita sa publiko. Baka matagal na siyang palihim na inilikas sa isang ligtas na lugar at sa bansa mismo ay matagal ng ibang tao ang kumikilos. Opisyal na ipinaliliwanag ng mga otoridad ng Iran ang pagkawala ni Majtaba Khamenei ng simple. Sinasabi nila na may banta ng pagpatay. Malinaw ang lohika. Hayagang nangako ang Israel na aalisin ang bagong leader. Tinawag pa siya ni Ministro ng Depensa Kak na markado para sa kamatayan. At matapos matamaan si Ali Khamenei sa iisang pag-atake, tila makatuwiran lang na itago ang anak. Maaring buhay pa siya at nagtatago sa isang malalim na bunker. Pero ang problema, hindi ito mapapatunayan, kaya naman kumakalat lang ang mga tsismis. Siyempre, malinaw naman yon. At sa mga iyon, may mas seryosong bersyon pa kaysa sa simpleng pagdala sa kanya sa ibang bansa. Ganito ang bersyon. Siya ay malubang na sugatan o di na makagalaw. Si Trump na may akses sa intelihensya ng Amerika ay nagsabi ilang linggo na ang nakalipas na ayon sa kanyang impormasyon, buhay pa ang bagong leader ng Iran pero hindi maganda ang kalagayan. Nakakatuwa dahil tinawag na rin si Madshabu na multo ng Tehran o prinsipeng anino. Ibig sabihin pati mga Iranian ay binibiro na siya. Tsismis lang daw yon, kaya maraming nagtatanong. Kung ang pinakamataas na leader ay parang multo, hindi nagpapakita at posibleng wala na ring kakayahang mamuno, sino talaga ang namumuno at gumagawa ng mga pahayag na iniugnay kay Madshabu? Sino ang naguutos na atakihin ang mga base ng Amerika, nagdedesisyon magsara ng kipot ng Hormuz at namumuno sa digmaang ito? Sino ang responsable rito? Ang sagot na napagkasunduan ng halos lahat ng seryosong analista ay ganito. Ngayon, hindi espiritual na leader ang namumuno sa Iran, kundi ang militar, lalo na ang corps ng mga tagapagtanggol ng Islamikong Revolusyon. Napag-usapan na natin ito dati, pero dahil parami ng parami ang mga bagong subscriber sa YouTube channel na ito, ipapaliwanag ko ulit ng maikli. Hindi karaniwang hukbo ang corps ng mga tagapagtanggol ng Islamikong Revolusyon. Isa itong ideolohikal na estrukturang militar na nilikha pagkatapos ng revolusyon noong 1979 upang protektahan mismo ang rehimen ng mga ayatollah. Hindi ang bansa, kundi ang rehimen ng mga ayatollah. Sa Iran, may karaniwang sandatahang lakas din, pero parang palamuti lang sila. Kalaunan, naging isang estado sa loob ng estado ang korps ng mga tagapagtanggol ng Islamikong Revolusyon. Kontrolado nito hindi lang ang mga misil at ang hukbong dagat, hindi lang ang sangay militar, kundi pati na rin ang malalaking bahagi ng ekonomiya. Konstruksyon, komunikasyon, pagbebenta ng langis, ari-arian, sentral na bangko, internasyonal na ugnayan at iba pa ay kontrolado ng korps ng mga tagapagtanggol ng Islamikong Revolusyon. Ngayon, matapos mapatay ang dating leader at magtago ang bago, kinuha ng korpus ng mga tagapagtanggol ng Rebolusyong Islamiko ang tunay na kapangyarihan. Tukuyin natin kung sino ang mga taong ito dahil sila na ang tunay na pamahalaan ng Iran sa panahon ng digmaan. Una si Ahmad Ullah, pangalawa si Fahidi, punong komandante ng korpus ng mga tagapagtanggol ng Rebolusyong Islamiko. Ayon sa Washington Institute for the Study of War at Amerikanong Intelihensya, si Fahidi na ang gumagawa ng lahat ng desisyon sa militar at politika. Ibig sabihin, sa totoo lang, kapantay na siya mismo ng pinakamataas na pinuno o baka nga siya na ang pumalit dito. Dagdag pa, direktang lagpahiwatig si Fahidi na sa digmaan, kailangang direktang hawak ng mga tagapagtanggol ng revolusyon ang lahat ng mahalagang posisyon. Kapansin-pansin, mismong mga mataas na kumander ng korpus ng mga tagapagtanggol ng Rebolusyong Islamiko, pinangunahan ni Fahidi ang nagtulak noong Marso na italaga si Majtaba Khamenei bilang kataas-taasang pinuno ng Iran. Ibig sabihin, ang militar mismo ang nagluklok sa leader na ito kaya may utang na loob siya sa kanila. O baka naman nilika lang nila ang imahe na parang si Ayatollah pa rin ang namumuno sa bansa.
Pero sa totoo lang, matagal lang sinakop ng mga militar ang kapangyarihan at ang imahe ni Khamenei ay parang pakitang tabing lang. Dito, magbibigay ako ng CP mula kay Ali Weiss. Siya ang direktor ng Iranian Division sa International Crisis Group. Isa siyang tao na may malawak na koneksyon sa loob mismo ng Iran. At ito ang sinabi niya, CP. Si Mujtaba Khamenei ay hindi ang pinakamataas na pinuno. Maaring siya ang leader sa pangalan pero hindi siya makapangyarihan tulad ng kanyang ama. Si Mujtaba ay direktang nasasakupan ng mga tagapagtanggol ng revolusyon, hindi baliktad, dahil utang niya sa kanila ang kanyang posisyon at kaligtasan ng sistema. Ang leader ay may utang na loob sa mga militar, kaya ang leader ay nakadepende sa mga militar. Ang pangalawang mahalagang tao ay si Mohammad Bagher Salgadr, kalihim ng pinakamataas na konseho ng pambansang seguridad. Ito ang pangunahing ahensya sa desisyon para sa depensa, intelihensya at panlabas na politika. Si Salgadr ay dating opisyal ng lumang gwardiya ng hukbo ng mga tagapagtanggol ng Rebolusyong Islamiko at dati ring matigas na komandante ng buong puwersa ng mga tagapagtanggol. Siya ang pumalit sa posisyon noong Marso matapos mapatay si Ali Larijani sa airstrike noong Marso 17. Si Salgadr ay isang institusyonal na tagapag-ugnay. Ibig sabihin, siya ang taong nagbubuklod ng lahat ng mga desisyon. Kinatawan siya ng militar, hindi ng sibilyang kapangyarihan. Ngayon, ito ang kapansin-pansin. Nasaan sa estrukturang ito ang mga sibilyang politiko na karaniwang tinitingnang kapangyarihan ng Iran? Halimbawa, ang presidente o ang ministro ng ugnayang panlabas o ang pinuno ng palyamento ng Iran. Saan man, lalo na sa pandaigdigang entablado, ipinapakita nila ang kanilang sarili bilang tunay na kapangyarihan ng Iran. Pero totoo, silang lahat ay naisantabi. Ayon sa mga analista, si Pangulong Masoud Pezeshkian ng Iran ay halos hindi na isinasama sa mahalagang desisyon at wala talaga siyang pinapasyahan sa bansa. Ang mga ministro ng ugnayang panlabas na sina Abbas Araghchi at tagapagsalita ng parlamento na si Mohammad Baghir Agalibaf na namuno sa negosasyon sa mga Amerikano ay hindi makakagawa ng desisyon nang walang pahintulot ng korps ng mga tagapagtanggol ng Islamikong Revolusyon. Ibig sabihin, maaring magmungkahi ang mga diplomat pero ang mga militar ang nagpapahintulot o nagbabawal. Ibig sabihin, ang tunay na kapangyarihan ay nasa mga taong nakauniforme, hindi sa mga politiko. Ito ang dahilan kung bakit matindi ang kagustuhan ng Iran na ipagpatuloy ang pakikidigma. Pero dito, lumilitaw ang mismong bitap o pagkakahati sa loob ng sistema na napag-usapan natin sa isa sa mga naunang episode. Mayroong lihim na labanan sa loob ng Iran. May mga nais makipagkasundo sa Estados Unidos tulad ni Araghchi, Galibaf at Pangulong Pezeshkian, ang mga negosyador. Napag-usapan na natin ito dati. Sa kanilang panig, tunay na nagawa nilang makamit ang tigil putukan, nauha pa nila ang pag-alis ng ilan sa mga parusa ng Amerika. Sa kabilang banda, may mga radikal na matinding taga-suporta ng Islamikong Revolusyon na itinuturing na pagtataksil ang anumang kasunduan sa Amerika at banal ang digmaan laban sa tinatawag nilang malaking demonyo. Sa totoo lang, ang maliit na demonyo, kung hindi mo alam, ay ang Israel. Inaakusahan ng mga radikal ang mga negosyador na sa pakikipagkasundo sa Washington ay nagsagawa ng banayad na kudeta laban sa Islamikong Republiki ng Iran. Ganito ang lohika nila. Imbes na maghiganti para kay Alikam ni Napinaslang, sumuko na lang ang mga tao. Ginawa nila ito kahit tutol si bagong leader Mojtaba Khamenei. Hindi pumayag si Mojtaba pero sinuway nila siya at may usapan pa sila sa mga Amerikano. Dahil hindi makita si Mojtaba at hindi niya makumpirma o maitanggi kung ano talaga ang gusto niya, bawat panig ay binibigyang kahulugan nito ayon sa kanilang pananaw. Sa huli, lantaran ang inaakusahan ng isang paksyon ang isa pa ng pag-agaw ng kapangyarihan sa rehimen. At kung si Mojtaba, sige, maging tapat tayo. Kung si Mojtaba ay may kakayahan pa, hindi ba niya lilinawin ang lahat ng ito? Hindi ba niya pipigilan ang alitan? Hindi ba siya lalabas at ipapaliwanag? Tingnan ninyo, may mga politiko, sila ang responsable sa bahaging ito ng kapangyarihan. May mga militar, sila ang responsable dito. Kaya tayo nakikidigma ay dahil dito, dito, at iba pa, at iba pa. Pero hindi ito ginagawa ni Mojtaba. Ngayon, subukan nating sagutin ang tanong, talaga bang pupunta hanggang dulo ang Iran? O puro malalakas na salita lang ito ni Mojtaba? Dito, dapat nating maunawaan ang lohikang tinatawag ng mga eksperto na eskalasyon para sa de-eskalasyon. Ganito ay pinaliwanag ni Sanam Vakil, Direktor ng Middle East Program ng Chatham House.
Ginagamit ng Iran ang isang pamilyar na senaryo, pinapalala muna ang sitwasyon para pagkatapos, mula sa posisyon ng lakas, makuha ang de-eskalasyon. Ang layunin ng mga pag-atake at malalakas na pahayag ay hindi total na digmaan, kundi para lumikha ng matinding presyon para kalaunan may pagtawaran ang mas paborableng mga kondisyon. At ito ay pinatutunayan mismo ng kilos ng Iran. Tingnan ninyo, umatake ang Iran sa mga base ng Amerika sa Rion, isinara ang Strait of Hormuz at inatake ang mga pasilidad ng desalination sa mga kalapit na bansa. Pero ginagawa nila ito ng kontrolado at hindi sobra. Pinalalawak niya ang mga aksyon pero iniiwasan ang hakbang na siguradong magdudulot ng ganap na digmaan at malaking pananakop ng Estados Unidos. Tinutukoy rito ang pagsasara hindi lang ng Strait of Hormuz, kundi pati ng Bab el-Mandeb Strait. Kahit sa pahayag ni Majtaba, ang banta ng matinding tugon ay may kasamang kondisyon. Sabi niya, kung lumala pa, doon lang kami titira at siguradong lahat ay makakaramdam ng tindi nito. Ibig sabihin, iniiwan pa rin itong bahagyang bukas ang pinto para sa negosasyon. Pero, at dito ang pangunahing panganib, gumagana lang ang ganitong kalkuladong lohika hanggat merong tao sa itaas na may kontrol at kayang pigilan ang makinarya ng digmaan sa tamang oras. Ano ang meron tayo ngayon? Ang kataas-taasang pinuno ng Iran ay parang isang multo. Ang mga nakikipagnegosasyon sa Estados Unidos ay diniskredito, inakusahan silang mga traidor. Sa ganitong sitwasyon, umaangat ang mga radikal na sabik sa digmaan at nagmumungkahi ng mapanganib na bagay. Halimbawa, ang dating kalihim ng ugnayang panlabas radikal na si Manucher Mataki ay seryosong nagmungkahi sa Iranian TV kamakailan na dakpin ang 100 sundalong Amerikano sa mga base militar sa rehiyon at dalhin sila sa Iran bilang mga bihag. Sabi niya, tingnan ninyo, si Hamas sumalakay sa Israel, kumuha ng bihag tapos nakipagpalitan para mapalaya sila. Gawin natin ang pareho, dakpin natin ang mga Amerikano at pagkatapos ay maglatag tayo ng mga kondisyon para palayain sila mula sa pagkabihag. Yan ang problema. Kung ang mga desisyon sa Tehran ay ginagawa ng pragmatiko, ibig sabihin ay ayon talaga sa lohika ng pagtaas ng tensyon para sa pagpapababa ng tensyon, syempre may pag-asa na hindi mauuwi sa ganap na digmaan at ito ay puro negosasyon lang. Pero kung ang mga radikal ang manaig na taos pusong gusto talaga ng banal na digmaan para sa paghihigante at gustong maghigante para sa pinaslang na pinuno, wala nang magiging preno. Kapag ang leader ay parang multo at bawat isa ay iba-ibang interpretasyon sa kagustuhan niya, hindi mahulaan kung sinong paksyon ang mananalo. Sa kabuuan, epektibong nagbeklara ang Iran sa pamamagitan ng kanilang pinakamataas na lider ng banal na digmaan laban sa Estados Unidos. Ibinalik niya ang pariralang dakilang satanas para sa Estados Unidos, sinira ang tigil putukan at nangakong magbibigay ng mabagsik na tugon. Sa kabila ng matitinding salita, puro kaguluhan lang sa pamahalaan. Yung taong sinasabing nagbedeklara ng digmaan ay 5 buwan nang hindi nakikita, maring nagtatago siya mula sa mga pag-atake ng Israel, malubang na sugatan o ayon sa tsismis, nakaalis na ng bansa pero walang nakakaalam ng totoong nangyari. Ang militar talaga ang namumuno sa bansa, lalo na ang Islamic Revolutionary Guard Corps sa pamumuno ni Wahidi at Isalgader. Nais antabi ang mga sibilyang politiko, tinawag na traidor ang mga diplomat na nakamit ang tigil putukan at inaakusahan ng isang paksyon ang isa pa ng kudeta sa loob ng rehimen. Sa ngayon, posibleng ang Iran ay naglalaro ng delikado ngunit kalkuladong laro. Ibig sabihin, pinapalala lang niya ang sitwasyon para makakuha ng mas magandang kondisyon, hindi para lipulin ang lahat sa paligid at sumabak sa ganap na digmaan. Habang lumalakas ang boses ng mga radikal sa Iran, tumataas ang panganib ng tunay na talagang lubos ang digmaan. Pinakakatakot na senaryo ay hindi ang paglaban ng Iran dahil sa utos ng kataas-taasang pinuno, kundi yung wala nang mag-uutos. Hindi na ang kataas-taasang pinuno ang magpapasya sa malaking digmaan, kundi kung sinong general na lang. O kaya isang radikal na grupo na nakakuha ng kapangyarihan sa sandaling may kawalan at kaguluhan sa itaas ng kamahalaan. Ang isang estado kung saan hindi mo man lang makita o maipakita ang leader at ang kapangyarihan ay inaagaw ng mga militar at radikal ay ang pinaka hindi mahulaan at pinakamapanganib na kalaban sa lahat ng posibleng kalaban. Bakit? Dahil wala ka man lang makakausap para maupo sa mesa ng negosasyon. Hindi malinaw kung sino na talaga ang namumuno doon at kung kanino dapat makipag-usap. Ang magagawa na lang natin ay obserbahan ang mga nangyayari. Dito na muna ako mag-iiwan ng 3 tuldok. Ilagay ninyo ang inyong opinion at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.